Okay, magandang araw mga kaparmer. Welcome sa ating channel, LM Integrated Farming and Techniques. Nga pala mga kaparmer, andito tayo ngayon sa ating talong na Calix 2 F1. Ang gagawin natin is mag-aapuno. Ito yung talong natin na 953 na puno. At ngayon, nasa ano na to siya, naka 12 harvest na tayo nung Friday. Bukas mag na tayo, mag 13. Ngayon schedule natin mag-aabono kasi 7 days na ngayon. Every 7 days tayo nag-aabono. Ang ating abono ngayon is tatlong uri. Urea, Nayara ang brand, tapos 1846 at saka putas. Makaubos tayo ng dalawang ganyan mga kaparmer. 120 liters yan, dalawang ganyan. Tapos ang ilalagay natin dyan is 2 kilo na urea, 2 kilo na 1846, 2 kilo din na putas. Kaya ito yung komposisyon natin dito. May dalawang balde dito, dalawang timba na komposisyon to ng urea at saka putas. Hindi natin pinaghalo, separate natin yung 1846 kasi titigas yan, mahirap tunawin pag mahalo. At ito may nauna na dito 1846 kasi dalawa nga yung magagamit natin na balde nito. At may ibabahagi ako sa inyong iba mga kaparmer. Set up ko muna yung camera ko kasi walang tagahawak. Yan, ito kung nakikita nyo yung itim na tubig, ang nilalagay natin yan is ito, humus, humic acid ng Tagchem. Papakita ko sa inyo kung paano yan tunawin. Hindi mo kasi yan basta-basta ilalagay lang sa tubig kasi titigas, kakapit. Ito, uubusin natin itong isang 100 grams. Unlimited naman yung paggamit ko nito. Sa gusto ko lang kung gaano karami. Pero kung magpupulverize kayo nito, hindi sa lupa ang pag-apply, kung i-spray nyo sa halaman, 1 to 2 tablespoon per knapsack. Pero itong isang pouch ngayon, uubusin ko to kasi 15 days na yata hindi ako nakapag-apply ng humic acid. Yung potassium humate yung ginamit ko last huli. Mayroon pa naman ako doon, marami pa akong potassium humate, pero ngayon ito yung gusto kong gagamitin. Kahit anong brand naman mga kaparmer, basta humic acid. Pero sa lahat ng humic acid na naano ko, ang magandang gagamitin talaga potassium humate. Ito, humus ng Tagchem at saka yung Aruga. Ngayon mga kaparmer, huwag nyo basta ilalagay lang dyan sa tubig kasi mahirap tunawin. Ganyan nyo lang, unti-unti yung pagkulog. Hatiin ko na lang to para sa dalawa. Ganyan lang, unti-unti yung buhos, tapos sabay na tinutunaw para ano siya, ma-dissolve agad. Kasi pag mabuo yan dyan, mabasa, mahirap na tunaw mga kaparmer, titigas. Kaya ganito yung sistema. Haluin nyo lang ng maigi para ma-dissolve talaga. Yung iba kumakapit sa balat, pero unti-unting madi-dissolve din naman yan, paikot-ikot. Ganun lang. Napakahalaga nito mga kaparmer sa ating lupa kasi ito yung magpapakondisyon. Dahil pag hindi kondisyon yung lupa nyo, unhealthy yung lupa, ang mangyayari niyan, useless yung abono nyo, hindi yan i-absorb ng tanim. Hindi ito basta-basta itong humus mga kaparmer kasi mga na ano to sa gubat, yung mga kahoy, mga dahon ng kahoy, ganun na i-imbak na sa billion years na ang tagal. Minimina nila ito, pinipili lang din nila yung edad bago sila magmina kasi i-examine muna nila yon kung ilang taon na ba yun naka-imbak dyan yung humus bago nila kukunin at ipaprocess. 100% soluble to mga kaparmer, matutunaw talaga yun sa parang kape. Ganun lang, unti-unti hanggang sa maubos siya.
tiyagaan nyo lang na mag tunaw. Kaya kung napapansin nyo yung mga halaman lalo na sa China, hindi lang dahil sa oasis land na pinagtataniman nila, dahil din dito ito yung ginagamit nila, pinupuno nila ng pinupuno yung lupa nila nito. Unlimited sa kanila, maraming ganun sa kanila. So no, sa bagay yung mundo hindi basta-basta maubusan nito. Marami sa Southeast, sa mga bansa na sakop sa Southeast Asia na mayroong imbak na humus. Piso, lapot nito. Maganda din to ipupulyar, kukuha ng tanim. Matagal na akong gumagamit nitong dragon humus mga kaparmer ng tagkim. Noon may ginagamit ako, yung isa yung Aroga, maganda yun, maganda din yun, pero limited lang yung supply, hindi gaano karami. Ayun, ubos na. Okay, tatandaan nyo mga kaparmero, tagkim humus soil conditioner, 100 grams ito, dragon humus. Piso. Nasukat ko na to mga kaparmer, 20 na bali 10 liters. Yung 5 liters nito ilalagay ko sa isang balde, timba, yung tunawan natin ng abono. Tapos yung 5 liters naman sa pangalawa, halo na natin to sa ating abono. Okay. Halo natin dito sa 1846. Yan. 10 na ganito. Okay. Yan lang muna bahag. Lagay ko sa bawat puno. Bawat 2 puno pala, isang ganito, kalahating litro. Kasi sa gitna ko to ilalagay. Okay, yan lang muna mga kaparmer. Sa susunod, laging tatandaan mo sa sakang may alam. Maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.